Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan. Gemini, this reading is for you. Palagi sa'yo nagkakaroon ng interruption, ano? Tingnan natin na iyong habol tayo. November 9 to 15. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso na yung mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, syempre marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makarte, all the details is in description below. Tingnan natin energy mo. General reading tayo, Gemini, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Kayo pa rin nakapagpapabago ng buhay niya, wala sa baraha. Energy ni Gemini, please show me. Okay. Ano po ito, universe? Ano? Ay, hindi maganda. Okay. 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 Ang energy na nakukuha ko sa'yo dito, there's a loss of control. Ako na nakita sa'yo, no? Pero kahit papaano na nalo-loss of control ka, handun kasi yung confident mo with your own energy sa nakikita ko sa'yo dito. And then also, sa iba sa inyo is nagkakaroon ng sagabal or may mga sitwasyon na nakapagpapahatak sa'yo pabalik. Ganon. Sa iba naman sa inyo is may mga kaguluhan, may mga bago magaganap. May sinasabi kasi dito sa universe, yung energy mo, nandito ka sa point ng buhay mo na okay, na marami ka ring iniisip, no? There's a feeling emotions. Ako nakita, may mga bagay ka na gusto mong balikan from the past or ayusin or i-create something. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. And also, energy mo kasi, may mga delay situation sa'yo. May mga i-delay ka o may mga madi-delay. Nandito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay na nagiging, ano tawag dito? May mga bagay na nagtitimpi, nagtitiis ka sa situation mo. Or nandun yung point na nagiging patient ka lang, pero deep inside, ang gulo ng isip mo, pwedeng ganon. So, iba naman sa inyo is nilalabanan mo daw yung mga pagbabago na gaganap sa buhay mo. Yun ang energy mo. Meron din na magaganap, na naganap na noon, na muling magaganap muli ngayon. Parang may mga bagay na paulit-ulit sa'yo na nangyayari. Yun ang energy mo. Sana walang malaking bad luck, no? Tingnan natin ang parating. Ano ibig niyo po sabihin? Parating. About saan po? Okay, parating sa'yo. May tao dito, ikaw to or someone kasi vice versa, wala pang alam mo dito May tao dito na gusto niya ng katahimikan or gusto niya pa ng isang pang pagkakataon in this relationship. Yun, pwedeng kapatid mo, pwedeng anak mo, pwedeng karelasyon mo, o itong tao na to is nagkaroon kayo ng hindi magandang pag-uusap o pagkakasundo in the past. And now this time, ang nakita ko parang they want to try one more chance, parang ganon. So nakita ko dito, gusto niya uli na magkaroon ng connection sa'yo. Or gusto niya uling i-try na mag-harvest or kumonek sa'yo, parang ganun sa nakita ko dito. And then also, ang parating din sa'yo is may mga tao daw or pwedeng mantagal na to sa iba or sa iba dito is mga bago pa lang ito, no?
may mga tao ako nakikita dito na may mga makakasalamuha ka na hindi kayo magiging same page. Yun na nakikita ko dito. Meron din ako nakikita na taong manggagamit. Ikaw ang manggagamit or someone is gagamitin ka. Kumbaga, kailangan ko lang yung idea mo, kailangan ko lang ikaw, kailangan lang kita because of something, hindi siya because of the love, hindi siya because of the care, hindi siya dahil sa mga ganun. Yun ang nakikita ko dito. Basta kailangan ka lang niya. May tao na hindi magiging equal sa'yo. Or ikaw ito sa kanya, ha? Yun. May tao. Sa iba sinyo parating sa'yo, may taong naghihintay. May taong naghihintay na magkaroon kayo. Parang may taong naghihintay na muling bumalik ang tiwala mo sa kanya or itong taon na ito naghihintay siya ng tamang panahon, tamang pagkakataon o naghihintay siya na magkaroon kayo ng pag-uusap or pagkakasundo. May taong ganun. May papers and documents ako na nakikita sa iyo. Anak, hindi pwede yan. Maaaring may mga dapat i-progress, Or maybe connected ka sa papers and documents. Maaaring may mga dapat kang pirmahan, sulatan, o yun yung mo. Ayun, trabaho mo, pwedeng ganun sa iba, no? O ano man yung, tingnan natin dapat iwasan. Sinasabi rin ni Card na meron ka daw isang malaking pagpapasya o malaking decision making na gagawin sa buhay mo. Either may i-develop ka, either may mamasterin ka, either may pupukusan ka at magbibigay ka ng effort and you commit dun sa bagay na yun. Yun na nakikita ko. May mga kukumpunihin, sisiyasatin, gagawin, aaksyonan, mamasterin. Parang there's a hard work situation ka na gagawin daw. Dapat iwasan. Malaking decision making o pagpapasya. May mga talaga, taong hindi ka gusto. Okay, dapat mong iwasan. Siyempre, iwasan mo kung alam mong nasa tama ka, ipaglaban mo yung sarili mo, depensahan mo, or kung kinakailangan naman din na try to make it balance and control. Umiwas ka sa mga chaos, iwasan mo na ma-overcommitment ka in a situation na nagsa-struggle, ganyan. And iwasan mo siyempre yung magba-burnout na panghinaan ng loob, yung magkaroon ng exhaustion, yung hindi mo alamin yung the fact ng isang sitwasyon. Iwasan mo na basta-basta ka lang, ganyan, akala mo yun na, yan, hindi naman pala. You need to see the fact din kasi dito, in your situation. Kailangan mo rin kasi magkaroon ng pag-i-evaluate sa mga bagay-bagay. Kahit isang aspeto mo, sa trabaho mo, sa karelasyon mo, sa mga decision making mo, sa actions mo, kailangan mo magkaroon ng pag-i-evaluate and you need to see the fact. Kailangan mong isipin ang paano masusolusyonan or mga bagay, focus to a solution. Focus na magkaroon ng balancing situation in life. Kung saan aspeto ng buhay mo yan. Yun ang sinasabi dito. Iwasan mo, syempre yung malakoplano ka, yung tamarin ka, malakoplano, maging close-minded ka, or magkaroon ka ng mga mental distress, pag-aalboroto, or pag-aalala. Yan. Iwasan mo yung mga tao na may mga bad intention sa'yo, or thinking about something, a bad situation or bad intention, thinking of negativity, mag-isip ng mga kabiguan in life. Iwasan mo yun.
May mga bagay lang talaga na kinakailangan mo daw na simulang muli or you need to resetting. May mga bagay na gano'n. O itama na yung mga mali. Tingnan natin love. Love sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Gemini in love. Iba dito, ano to, magulang, kapatid, yun. Or kaibigan, kasama sa trabaho. Okay, kung kayo nagkahiwalay nitong tao na to, kung kayo nagkahiwalay nitong tao na to, kasi may pumasok, kumaga may kumontra. Kung tutuusin, dalawa kayo in this relationship, hindi ka lang naman din nag-iisa. Oo, napaamo ka ng isa or vice versa, no pointed name, wala pang alam mo dito. Maaring isa dito is napaamo ka ng tao na ito. No, napaamo ka niya, pero ang nakikita ko kasi isa sa inyo is very independent. Nandun yung point na yun. Very independent. Yung isa naman is love and care. Isa siya, no? Parang ang masabi. Pwedeng talkative, pwedeng isa sa inyo is talkative, pwedeng isa sa inyo is, ang hindi ko lang maintindihan, isa kasi sa inyo, want to protect yung nararamdaman niya. Kung kayo sa kahiwalay nitong tao, yun nga, may third party. O maari naman tanggap mo naman na mayroon talagang gano'n. At makapag-usap ba siya sa akin? Magkakaroon, maari nag-uusap kayo nito? Or magkakaroon kayo ng pag-uusap? Yun ang nakikita ko. Or may tao na kakilala mo o kakilala niya na magkakaroon ka ng connection. Yun ang nakikita ko. Tutusin nga, pinag-uusapan ka dito eh. Nag-uusapan ka. O nagkakaroon na pag-uusap about dito sa relasyon na to. Iba sa inyo LDR, Pero meron siyang lihim. May lihim pero may bago to. May bago tong may bago siyang love. Or nagkakaroon siya ng attraction with someone new. Yun ang nakikita ko dito. Nagkakaroon ng choices no? Pero trust ka sa intuition mo. Sabi nga dito, di ba, you need to see the fact. Kumbaga, kung may mga bagay na talaga na hindi naging maganda in the past, bakit mo pa, sabi nga, di ba, bakit mo pa uulitin yung nakaraan? Huwag mong labanan yung pagbabago na nagaganap sa buhay mo kasi there's a reason, kumbaga. Okay, kung kayo naman is in relationship nitong tao na to, kung kayo is relationship, same sex ba kayo? Sa iba dito, same sex to. Sa iba naman sa'yo, kung hindi kayo same sex, nagkakaroon naman ng pag-uusap, yun nga lang siguro, talkative talaga yung isa. No? Palakwento, palausap, ganyan. Palaging gusto ng connection. Yan. Palaging gusto niya ng attention. Palaging gusto niya na parang mapil niya yung support ng kanyang karelasyon. Nandun sa point na yun. Yung isa. Tingnan natin. Chutamate anak. Chutamate. Hindi pa madawat na yun. Shoshima dadasay. Napatay tayo dyan. Lumabas na isa. Chutamate. Kaya kakang. Ay, may ka, blessing. Nagpupuyo anak ko. Okay, magkakaroon. Merong parating na parang may within the 3 days, 3 weeks, 3 months, may mga something happening, gathering, collaboration, creativity, or may mga joy ka na mararamdaman. May mga mag-chill na tao, or maaaring aayain mo yung friend mo, or may tao mag-aaya sa'yo, ganun. Yun na nakikita ko dito. Or may mga celebration kayo na hinihintay na mag-success. O sa iba naman dito, may mga celebration kayo na pupuntahan or magkikita-kita sa iba sa inyo. Asa na yun? Ay, kalalayo.
Universe, ano pa mangyayari dito? Patay tayo dyan. Okay. Sabi dito, mag-save ka raw ng money, Gemini. Mag-save ka raw ng money, and also, always think in advance, ha, ang sabi dito, ha. May problema, may mga problema kayo? Iba dito, there's a hardship situation na pinagdadaanan kayo. Nandito ka sa sitwasyon na nahahang ka, no? Sa sitwasyon mo. There's an unhappy situation. Ako nakikita sa'yo. May mga frustration. Ako nakikita. Maaring nagkakaroon ng problema sa trabaho or sa finances, financial. There's a sadness situation. Ako nakikita. Meron sinasabi na may mga lack of success situation. May mga sitwasyon na may mga kasi maaaring halimbawa kapamilya, karelasyon o kasama sa trabaho is merong mga tao na hindi sumusuporta. Yun ang nakikita ko. May mga tao na ayaw makipag-connect sa'yo or tutol sila sa'yo, ganyan. And may mga cancellation situation, either cancel reunion, cancel ng union, cancel ng success, cancel. Bulo lang si ate. Unawain nyo na. May mga tao or may tao na magkakaroon kasi ng kanya-kanya. Parang magkakaroon ng division, parang ganun. Bahala ka dyan, bahala ka sa'yo, bahala ako, parang ganun. May mga sitwasyon na hindi kayo magtutugma or it's not nag-fitting sa'yo, no? Mga ganun. Pwedeng karelasyon, pwedeng makasama sa trabaho, pwedeng yung mga ginagawa o desisyon mo, hindi talaga yun, maaring ganun. Yung feeling unwelcome sa ibang aspeto ng buhay mo, pwedeng sa trabaho mo, hindi ka welcome nila, na nahandun ka, pwedeng sa karelasyon, sa biyanan, or any situation, sa family, pwedeng ganun. Kung saan mo yan, yung feeling unwelcome. Pwede rin feeling when it comes to fitting, pwedeng lamigin ka, pero nasa malamig kang lugar, ganun. Diba? Hindi nag-fit sa'yo yung mga sitwasyon. Doon sa lack of support, lack of success, may sinasabi na bahay, hindi ko alam yung what way, pero maaring iba sa inyo, wala bang sira yung bahay nyo? Wala bang, wala bang butas? Magagawin ba? May mga dapat pang i-rebuild? May mga kailangan bang ayusin? May mga kailangan bang may sirang bahay? Yun na nakikita ko. Kaya, kaso, handun ka sa sitwasyon mo na maaring wala ka naman talagang savings. If ever, iba ganun na wala ka naman savings, paano mo ma-desisyonan yun? Parang sinasabi rin dito na you will back from the zero. Mag-ingat ka pa rin. No? Yun na nakikita ko sa'yo dito. May lungkot. As in, malungkot eh. Hindi ko alam why. Pero may lungkot sa'yo. Kung saan aspeto ng buhay mo yan. Ay, okay. Okay, sabi, nandito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay ako na kailangan mong alam kasi there's a burden no? Nandun ka sa parang there's a too much responsibilities na nakaaklang para sa'yo this time. Parang heavy to bear yung bagay na yun. Parang ang bigat ng mga pasanin na pinagdadaanan mo ngayon o iba sa inyo, ang bigat ng mga pasanin na pinagdadaanan mo ngayon pero iniisip mo na doon kasi sitwasyon na parang iniisip mo anong gagawin ko. May mga biglaang magaganap kasi. Sa iba dito, biglaan to. And you need to be aware, no? Yung bigla, kumbaga, maaring may mga bagay na hindi mo na pag-isipan noon pa man, yung bagay na yun, na maaring maganap ngayon o naganap ngayon. Na sana pala ginawa ko na noon, sana pala naging aware na ako, sana pala ganyan, sana pala ganon. Nandun ka sa point na yun. And you need to learn from that situation, ang sinasabi dito. Sa iba naman sa inyo is maging aware ka daw kasi may biglaang magaganap o mangyayari sa iyo na magkakaroon ng pag-isolate, lungkot, disappointment, regret, or
something sadness. There's a loss situation happen. Maraming klase ang loss. Ipasok mo yung sarili mo doon. May sinasabi na pagbaksak. Hindi ko alam yung what way. May pagbaksak, may pagguho, may pagkasira, may collapsing. Pwedeng relasyon, pwedeng bahay, pwedeng hope, pwedeng tiwala. Any situation, may ganun eh. May tao rin na hindi dapat asahan. May tao na hindi pwede pagkatiwalaan, and you need to be aware that sa bagay na yun, no? Baka may mga tao na nakakausap ko o may mga taong bago mong nakakausap na hindi mo, huwag kang agad magtiwala. You need to focus to a red flag, ha? Ang sinasabi rin dito. Sa nakikita ko dito. Iba dito may pag-aaralan ka or mag-aaral ka. May mga responsibilidad na hindi nagawa, ano? Sa nakita ko dito. Gemini. Matuto ka doon sa mga bagay na yon. May mga pagpapaliban ako na nakikita sa iyo. Either may nagkaroon ng pagpapaliban o may pagpapaliban ka. Ganyan. May ingat din ha, kasi may taong magkakaroon may tao sa part mo, ikaw or someone is magkakaroon siya ng breakdown. Magbe-breakdown siya. Siguro, kung ano man yung breakdown na yan. In what way siya magbe-breakdown pero doon. Yun na, or maaaring ikaw ito. Alam mo na may breakdown, di ba? May lungkot sa iyong mga mata. Okay? Andito ka sa sitwasyon mo, there's a deep wound or there's a battle situation happening to your life. May mga bagay na magtitiisan, magtitimpi ka raw, magkakaroon na hindi pagkakaunawaan o kaguluhan o lungkot o pagtatalo o disagreement, tension, battle, or may mga ganong mangyayari sa'yo. Makakaramdam ka ng pagod sa sitwasyon mo. Nahadot ka sa point na malilito ka. May mga sitwasyon na pwedeng makancel or ma-delay. There's a self-doubt situation. Ma-staying put ka sa bagay o sa sitwasyon mo this time. Sa iba naman sa inyo, is magkakaroon ka na ng mga few options in life. Ganyan. May mga indecision, tsaka may mga few option na papasok sa'yo or darating sa buhay mo. Iba sa inyo may travel kayo. Malayo man o malapit kayo, magkakaroon ng travel situation. May pag-iwas, Ikaw ang iiwas or someone is may pag-iwas. Pare-pareho yung message. Okay, sa nakikita ko naman dito, kung nagkaroon ng mga hindi pagkakaunawaan o hindi nagkaroon ng pagkakasundo o hindi naging maganda yung pag-uusap, pero magtatapos at magkakaroon din naman daw dito ng pagsasaayos, no? Magkakaroon ng at peace situation din sa nakikita ko sa iyo dito. Yan, ibig sabihin may tao dito na malapit sa iyo na hindi kayo magkakaroon ng magandang ugnayan or hindi kayo magiging same page talaga ito. Parang tulad ng lumabas dito. There's an ending of a cycle situation, magkakaroon ng transformation, or may mga bagay na, kasi andito rin siya, There's a new beginning happen nga sa buhay mo, no? May mga bagay, ay, Debbie. Patay tayo dyan, may tao dito na nananahimik na biglang magsasalita sa'yo ng hindi maganda. Ikaw to or someone. And also, sa nakikita ko dito is may paglipat. Hindi ko alam in what way. Pero may paglipat. Either lilipat ka ng place, ng trabaho, ng lugar, ng sitwasyon, ng relasyon. Lilipat ka pa sa umaga, sa gabi, tanghali, section 1, section 2, section 3. Basta may paglipat. In any situation, may paglipat na magaganap sa buhay mo. May mga unexpected change happen into your life. Yun ang sabi dito. Yun. Iba dito may pag-aaral, o may aaralin ka. O may kailangan kang alamin. May toxic situation sa'yo. Ang nakikita ko dito, may tao na mag-ingat ka sa mga tao. Sana hindi ikaw ito. Kasi may sinasabi, teka lang, papakinggan ko yung intuition ko. May sinasabi siya na
Latin word, word, salita. May naglalatin. Mag-ingat ka sa mga tao na mahurog, ano to? Kasi yung tao na yun, maaring there's a dark thought or may dark spirit or may dark situation kasi ako na nakita dito. Nilalatin na kaata. No, nito tao. O maaring itong tao na to, may knowledge siya when it comes dun sa mga bagay na yun. Huwag kang inom ng kung ano-ano, huwag kang mag-asin ka hanggat maaari, ha? Yan. Yun nakita ko. So, iba sa inyo, marunong kayong may tao dito, ikaw o kakilala mo, may tao dito na marunong gumawa ng masama. Kung may ability siya. Huwag niyong gagamitin yung kung nagtataro reader kayo or may mga ha. Pero it's up to you, pero ingat na lang kayo. Huwag kayong pumasok sa dark place na pwedeng bumalik sa inyo, ha? Ingat kayo. Or don't connect sa mga tao na gano'n. Pero it's up to you. Alam niyo naman na karma, magiging tower kayo. Ikakabaksak mo yun. Kasi babalik yun sa inyo ng doble-doble. No? Kahit na kumunik ka lang doon, doble-doble. Ingat ka pa rin sa mga black magic, ha? Arigato namaste, God bless.